So, ayun na nga, binasa ko nga yung tutubi-tutubi. Huwag kang magpapahuli sa mamang salbahe gawa ni June Cruz Reyes. Yes. Aking tatalakayin ay ang isa sa mga likhang akda ni Eros Atayal na pinamagatang Ligo na Yu, Lapit na Mi. Tutuklasin natin ang ano ngayon, Ricky ni Rosario de Guzman Lingat. Pero bago yan, tignan natin kung paano nag-uugnay ang mga nobela sa ating pagsusuri. Anyo, identity at lipunan. Grabe. Ibang klase ang pagmamahalan sa kwento na to sa Ligo na Yu, Lapit na Mi. Shortcut lahat, except feelings! So, relatable ba sa buhay niyo mga ka-novels? Sana hindi, no? Sana hindi. Magandang araw mga ka-novels! Welcome sa Literary Deep Dive Channel. Dito hindi lang tayo nagbabasa, nag-uusap, nagsusuri at nagre-react ng magugot, kundi ininanam natin ang bawat kwento. Ako si Jules at ang isa sa ating tatalakayan ngayon ay ang isa sa mga likhang akda ni Eros Atayal na pinamagatang Ligo na Yu, Lapit na Mi. Ako naman si Juday. Napaisip talaga ako dun sa tutubi-tutubi ni June Cruz Reyes. Ang dami palang pwedeng pag-usapan sa nobelang yun. Hindi lang siya basta kwento ng kabataan sa panahon ng batas militar. At ako naman si Kate. At today, tutuklasin natin ang ano ngayon, Ricky ni Rosario de Guzman Lingat. Pero bago yan, tignan natin kung paano nag-uugnay yung mga nobela sa ating pagsusuri. Sa anyo, identity at lipunan. So, ayun na nga, binasa ko nga yung tutubi-tutubi. Huwag kang magpapahuli sa mamang salbahe gawa ni June Cruz Reyes. Yes. Napaisip kasi talaga ako kasi ang dami pwedeng pag-usapan sa nobelang yun. Ay, oo, sabi nila classic daw yun sa Filipino literature. Pero sino ba talaga si June Cruz Reyes? Oo nga, kasi I know lang siya as an author, no? Pero ano ba yung mga naging achievements niya? Okay, quick background. Si June Cruz Reyes ay isang Filipino author na kilala sa pagiging malikhain at subversibo. Panahon ng batas militar, marami siyang akdang naglalantad ng social issues sa pamamagitan ng satire at social commentary. Isa sa pinaka-famous nga ay yung Tutubi-Tutubi na yun nga nanalo sa Palangka Grand Prize noong 1982. Ganun pala yun. Kaya pala sobrang matapang ng kwento. No? Ibig sabihin, hindi lang basta fiction, may political context talaga. Exactly. At yung novela mismo, hindi siya diretsong panggulo. Kumbaga, gumagamit siya ng satire, defamiliarization, para ipakita yung panunupil at absurd ng mga batas militar. Kaya pala yung mga eksena na parang over the top, parang joke, pero matindi pala, no? Hindi lang kasi siya simpleng kwento ng mga kabataan, hindi ito basta kwento ng aktivismo, ganyan. Ito ay mga parang protesta, isang arsenal ng wika, at isang pagsuway na isinulat ng may tapang at talino. Kumbaga, dito sa vlog na to, gagamitin natin ang dalawang teorya. Una yung formalismo ruso at ang feminismo. Dahil sa formalismo, sinusuri natin ang anyo, teknik at estruktura ng akda. Sunod naman ay sa feminismo, tinitingnan natin kung paano nilalantad ang nobela ang karahasan at patriarchy sa nobela. Yun nga, kumbaga babaklasin natin ang nobelang yon gamit ang dalawang teorya, anyo at kasakian. So, simulan natin? Simulan natin. Sa formalismong Ruso, ha? Okay. Hindi natin unang natanong ang anong sinabi ng akda, kundi natanong natin kung paano ito sinabi. Kumbaga, ang pinag-uusapan ay teknik, estruktura, at paglikha ng literariness. At dito, napakagaling ni June Cruz Reyes. Una, gumamit siya ng satire bilang sandata sa akda. Sabi niya, daan sa ngiti ang pagmumura. Una, ang ginamit niya ay yung paggamit ng satire. Sinulat niya nobela noong 1981, panahon ng takot at katahimikan dahil nga batas militar, maraming bawal. Kaya ang ginawa niya is, gumamit siya ng pagkatawa. Yun nga, sabi ko, satire. Gumamit din siya ng kalokohan, gumamit ng banat na parang biro, pero akala mo biro lang, pero may hidden meaning pala. Sabi nga niya, pwede mong daanin sa ngiti ang pagmumura. Dito, pumapasok ang formalismo at defamiliarization. Ang pagkakaiba sa karaniwan upang mas makita ang katotohanan. Sa halip na diretso ng tara ng kritisismo, syempre, itatago mo siya. Ganon ang nangyayari. Pangalawa,
wika bilang estratehiya ng pagtakas. Isa sa mga pinakamatinding eksena ay yung interrogating ni Jojo kay Cedric Carbonet. Ang militar na English ng English na parang imported ang utak. Habang sinusubukan niya takutin, pinilit si Jojo na mag-English. At nang mag-English siya, nang tuloy-tuloy, naguluhan ang interrogator. Ganito ang technique, ginamit ng bida ang wika ng kaaway. Laban sa kaaway, naging sandata yung English para mabuwag ang pagiging authority. Kumbaga, may pakitang nobela kung paano ang wika ay hindi lang gamit bilang komunikasyon, kundi technique para magiligtas ka. Isa itong perfect na halimbawa ng formalismo Ruso. Pangatlo, akala nyo dalawa lang. Diyos ko, ang dami. Talaga, ang dami. Pangatlo, strukturang pahagi na pagkatanong. Ang forma ng pagkamulat. Ang nobela ay hindi nakaayos na siya ng simula, gitna at wakas. Usually, ganun eh. Ang nangyari ay sa akda, puno siya ng internal monologue, digression, personal reflection, mga biro, mga kwento papasok, panside comic, basta ang dami. Isa yung istruktura ng paghahanap ng kahulugan, paghahanap ng lakas ng loob, paghahanap ng mga boses. Sa formalismo, natawag itong self-reflexive narratology o ang pag-asalaysay na alam niyang nag-asalaysay siya. Ganun daw. Kaya ang nobela ay parang utak ni Jojo, ginigising at ginugulo ng sabay-sabay. At yun nga, pang-apat, ang paaralan bilang garrison. The familiarization in setting dati, ang Philippine School for Science and Technology, simbolo siya ng kanino, sa ito ng pag-asa, tahan ng mga eskola, pero dahil sa batas militar, naging garrison, kulungan, field of surveillance. Ang dating paaral nagiging sundalo institusyon, ang dating seguridad nagiging paniniktik. Ito mismo daw ang sinasabi ng formalismo. Ang karaniwang espasyo ay ginagawang hindi na lang karaniwan at doon nasisilip ang katotohanan gustong itapon ng lipunan. Ayan! Pang-apat ay si Mamay, ang ahensya sa lilayan. Kumbaga, agency daw from below. Sa gitna ng takot ng mga babae talagang hindi nakikita pero nagliligtas. Parang si Supermom. Diyos ko, si Mama isang hilot, mahirap, tahimik ang nagkubli sa kay Jojo. Kahit na hindi naman niya anak. Kumbaga, pinapakita niya ang social solidarity, female resistance in everyday life. Kababaihang gumagawa ng paglaban sa simpleng paraan, pero napakalaga. Kumbaga, hindi siya aktivista sa kalye, pero siya ang aktivistang nagbibigay ng buhay. Panglima, si Nana Abe, biktima ng patriarchy, naging boses ng katotohanan sa dulo ng nobela. Isa siya sa pinakamakapangyarihang eksena doon sa buong nobela. Dati, tahimik lang siya, sunod lang sa asawa. Religyosa, conservative, pero nung pinatay yung anak niya, na tinawag pang komunista, at terorista, sumabog yung katahimikan niya, talagang nag-boom na siya. Ito, talagang, ito ang sinasabi ng feminismo bilang existential feminism. Na yung babae ang pumipili ng sarili niyang daan. Kumbaga, hindi na siya yung dating manang, hindi na siya basta woman, talagang women at woman na siya. Yun na yun. Siya na ang babae kaya magsabing, hindi ko tatanggapin ang paglalay niyo sa akin. Sa simula, siya isang batang malabo, ang direksyon, si Jojo. Magulo, maarte, makulit, matanong. Pero sa dulo, namatay si Kulas, namatay si Mr. Kabayan, may mga inosenteng pinatay. May babae na napastangan, mismong tinorture, nagupitan, dinakot, natin pa. Dito nagtatapos yung kamusmusan. At dito nagsimula ang kanyang pagkilos. Ang tubi, na dating parang biro o code name lang, ay naging panata. Pagkapatuloy ng laban at pagtanggi sa pagsuko. Sa paggamit ng formalismo Ruso, nakita natin yung sining, ang estilo at ang teknik ng paglaban sa nobela. Sa paggamit ng feminismo naman, nakita natin ang sugat, katahimikan at kapangyarihan ng mga kababaihan sa gitna ng digmaan, which is yung sa batas militar. Sa pag-uugnay ng dalawang teorya, may mga panahon na ang tanging paraan para mabuhay is yung hindi ka magpapahuli. Kumbaga may mga panahon na yung mga pinakamalaking revolusyon is yung simpleng pagkatanggi sa takot, kumbaga kailangan mo labanan yung takot mo, hindi ka basta magpadala. Sana ay nabigyan nino ko yung ganda at tapang ng nobelang Tutubi-Tutubi, huwag ka magpapahuli sa mamang salbahe. Ito ay paalala, kaya basahin ninyo. At ang nobelang yon ay nagsisilbi bilang paglaban. Muli, ako si Jeday. Punta naman tayo sa susunod nating pag-uusapan!
Sa aking bahagi, tatalakayin ko ang isa sa mga likhang akda ni Eros Atayha na pinamagatang Ligo na Yu, Lapit na May. Hindi lang ito isang simpleng kwento ng pag-ibig. Hindi rin ito basta kwento lang ng sex. Ito ay isang protesta, isang arsenal ng wika at isang pagsuway na isinuwayat ng may tapang at talino. Sa mga sandaling ito, gagamitin natin ang dalawang teorya. Una riyan ay bagong katekismo na para suriin ang anyo, teknik at estruktura ng akda bilang sining. Ang ikalawa naman ay ang queer theory para tingnan natin kung paano inilalantad ng nobela ang resistance sa tradisyonal o nakasanayan na konsepto ng pag-ibig, gender roles at sexual identity. Kumbaga, babakasin natin ang nobelang ito gamit ang dalawang armas, anyo at kasarian. Grabe naman si Armas. Talaga. Kaya simulan na natin itong kwento na ito, no? Pero pili muna tayo ng quick background kung sino nga ba si Eros Atayha. So, si Eros Atayha ay isa sa Filipino author na kilala sa pagiging malikhain nito. Kilala siya sa mga nobela na sumasalamin sa contemporary Filipino youth culture, sa sexualidad at sa identidad. Isa sa pinakakilala niya ay itong Ligo na Yu, Lapit na May na nag-explore ng unconventional relationships at the complexities ng modern love. Diba? At yung nobela mismo, hindi siya diretsong romance. Kumbaga, gumagamit siya ng mga postmodern style at raw language para ipakita yung transactional nature ng relationships at yung fluidity ng intimacy. No? Kaya yung mga eksena, parang walang pake sa romanticized love, parang brutal. No? Pero yun ang totoo. Yun ang maganda doon sa kwento na yun. So, ang nobelang ito ay tungkol sa kakaibang relasyon ng magkaibigang si Carl Vladimir Lenon J. Villalobos o mas kilala bilang Intoy at si Jen o yung babaeng hindi mo alam kung maldita ba, sila o sadyang hindi lang basahin. Tama. Ika nga nila mahirap na basahin gaya ng math word problems. Ngayon, dumako na tayo dito sa may mismong nobela. No? Ang nobelang ito ay tungkol sa magkaibigang sina Carl Vladimir Lenon Villalobos o mas kilala sa kwento na to na Intoy at si Jen o yung babae hindi natin alam kung maldita ba talaga siya, chill lang o sadyang mahirap lang talaga basahin. Mahirap kapain. Mahirap kapain. Sinabi nga dito para daw siyang math word problem. So, hirap talaga intindihin ng babae ito. Sa kwentong ito, si Intoy ang narrator. Stig, suplado, walang pakialam. Nonchalant nga daw. Pero sa kaloob-looban, meron siya lang siyang tinatagong feelings. Sa kabilang banda naman, si Jen, kinalintulit daw siya sa parang dark chocolate. Kasi yung dark chocolate, mapait. Matamis din. Minsan, depende rin sa presyo, pero binabalik-balikan pa rin. Kahit hindi natin maintindihan ng lasa, di ba? Ano naman ang relasyon nila? Ang relasyon nilang dalawa ay friends with benefits. Oh no! Wala silang label, walang commitment, pero may sex na nangyayari. Mayroon ding occasional na lambing, no? At may mga unspoken tension na hindi nila ito masabi-sabi sa bawat isa. Pagdating sa bagong kritisismo kasi, hindi natin unang tinatanong kung ano yung sinasabi na akda, kundi kung papaano ito sinasabi. Kumbaga, sa akda, pinag-uusapan yung teknik, struktura at paglikha ng literariness. At dito napakahusay ni Eros Atayha, no? Sa Eros Atayha, wala siyang paki sa grammar. Una, yung ginawa niya ay paggamit ng postmodern conversational language. Sinulat niya yung nobela na parang text message. Kumbaga, parang kwentuhan lang sa kanto, walang formality, walang pretensions. Gumamit din siya ng mga salitang bastos, mga direkta, mga buhay. Sabi niya, wala siyang paki sa grammar mo. Prangka, halos bastos. Pero at least buhay. Kumbaga, naiintindihan kagad natin, parang nauunawaan natin ng madalian yung ilalaman. Sa halip na ni-romanticize yung pagmamahal, ginawa niyang raw or brutally honest. Ang ikalawa naman dyan ay yung paggamit niya ng irony at ambiguity or yung ang technique na parang nawalang kasiguraduhan. Isa sa pinakamatinding aspeto ng nobela ay yung irony. Si Intoy na nagmamahal pero ayaw aminin at si Jen naman na nagpapalapit pero hindi naman tumatanggap na emotional responsibility. Ang title mismo na Ligo na Yu, Lapit na May ay parang casual invite lang, no? Pero may underlying desire ito. May invitation to intimacy,
pero walang guarantee ng emotional connection. Napakita ng nobela kung paano ang wika ay hindi lang gamit sa komunikasyon, kundi teknik sa pagtatago ng tunay na damdamin. So, isa itong perfect example ng bagong kritisismo. Ang wika ay laro, irony at ambiguity. Sa bagong kritisismo, hindi natin unang tinatanong kung ano ang sinasabi ng akda, kundi kung paano ito sinasabi. Kumbaga, ang pinag-uusapan ay teknik, struktura at paglikha ng literariness at dito yung pinakamahusay si Aristotelia. Una na dito ay yung postmodern language or bilang sandata niya yun. Wala siyang paki sa grammar mo. Ang paggamit niya ng postmodern at conversational language ang kanyang parang pinakasandata or dito siya malakas. Sinulat niya yung nobela na parang text message, parang kwentuhan sa kanto, walang formality, walang pretensions, at gumamit siya ng masilitong bastos, direkta, buhay. Sabi nga, wala siyang paki sa grammar mo. Prangka, halos bastos, at least buhay. Sa halip na i-romanticize niyo yung pagmamahalan, ginawa niyo itong raw or brutally honest. Talagang mararamdaman natin kapag binasa natin yung akda. Ang ikalawa naman ay ang irony at ambiguity o yung teknik na walang kasiguraduhan, isa sa pinakamatinding aspeto ng nobela. Si Intoy na nagmamahal pero ayaw aminin, si Jen na nagpapalapit pero hindi naman tumatanggap na emotional responsibility. Yung title pa lamang no, na Ligo na yung lapit na mi ay parang casual invite lang. Pero may underlying desire. May invitation to intimacy. Pero walang guarantee ng emotional connection. Napakita ng nobela kung paano ang wika hindi lamang gamit sa komunikasyon, kundi teknik ng pagtatago ng tunay na damdamin. Isa itong perfect na halimbawa ng bagong kritisismo. Ang wika ay laro, irony, at ambiguity. Ang ikatlo naman dyan ay yung struktura ng episodic at internal monologue. Yung ang forma ng pagkalito ng nobela ay hindi nakaayos sa tradisyonal na simula, gitna, wakas. Ito'y puno ng internal monologue, digression, personal reflections, kasama na dyan yung mabiruan, mga kwentong pumapasok na parang side comment. Pero sa katotohanan, may forma ito. Isa itong struktura ng paghahanap. Paghahanap ng kahulugan, paghahanap ng identity, paghahanap ng certainty sa isang relasyon na walang pangalan. Sa bagong kritisismo, tinatawag itong self-reflexive narratology o ang pagsasalaysay na alam niyang nagsasalaysay siya. Kaya ang nobela ay parang utak ni Intoy na ginigising at ginugulo ng sabay. Ang ikatlo naman dyan ay yung strukturang episodic at internal monologue, ang forma ng pagkalito. Ang nobela ay hindi lang nakaayos sa tradisyonal na simula, gitna, wakas. Puno ito ng internal monologue, mga digression, mga personal reflections. Kasama na dyan yung mga biro, mga kwentong pumapasok na parang side comment. Pero ang katotohanan, may forma talaga ito. Isa ito ang struktura ng paghahanap. Paghahanap ng kahulugan, paghahanap ng identidad, paghahanap ng certainty sa isang relasyon na wala ng pangalan. Kaya yung nobela mismo ay parang utak ni Intoy na ginigising at ginugulo ng sabay. Ang ikaapat naman dyan, no, yung sex bilang text o yung ang katawan bilang metapora. Pinutulan ng kahulugan ng sex. Hindi na ito dahil lang sa pag-ibig, hindi ito dahil sa commitment. Ito ay dahil sa convenience, physical need, temporary escape. Ang sex, sapatos, galaw, lahat ginawang symbol ng relationship na walang emotional anchor. Sa bagong kritisismo, ito ay objectification sa anyo. Ang sex ay ginawang dokumento ng hollowness, ng transactional intimacy. Hindi ito diretsong love story. Ito ay anyong pampanitikan na nagiging tragic dahil sa pagkakagamit nito. Panglima naman ay ang ending na walang closure, no? Or yung ambiguity bilang katotohanan. Nagtapos itong nobela sa wala. Hindi natin alam kung sila ba talaga. Hindi rin natin alam kung mahal ba ni Jen si Intoy. At ito ang ganda. Pinipilit tayo ng teksto na umiyak kahit walang label. Kasi sa totoong buhay, walang resibong feelings. Yes. Ang nobela ay tumapos sa pregnancy test, sa revelation na hindi si Intoy ang ama, at sa paglisa ni Jen. Walang resolution, walang closure, walang happy ending. At yan mismo ang mensahe. Hindi lahat ng relasyon ay may simula at bukas. May mga bagay na nag-i-exist sa limbo. Ngayon naman, susuriin natin ng kwentong ito gamit ang pangalawa nating teorya. Ito ba ang queer theory?
Napunto mo. Ngayon, malinaw na sa atin kung paano ginawang masining ang pagkalito or yung ambiguity. Dumako naman tayo ngayon sa isa pang pinagbatayan nating teorya na may bibigay ng ibang bigat at kulay dito sa ating nobela, ang queer theory. Dito natin mas nakikita ang mga tahimik na paglaban sa heteronormative structures, no? Yung mga relasyon na ayaw sumunod sa dapat. Una na dyan, si Jen bilang queer resistance or yung babaeng tumatanggi sa patriarchal na inaasahan. Una dyan, si Jen na hindi basta love interest. Siya yung embodiment ng resistance sa traditional femininity, rejection ng dapat magpaangkin, control sa sariling sexuality, or yung araw-araw na ginagawa niya ay pagtanggi sa ideya na kung babae ka, dapat may boyfriend ka, dapat committed ka, at dapat nagpapakabait ka. Tinawag natin siyang may hawak ng control, kahit physical intimacy lang ang meron. Ito ang nakikita ng queer theory bilang dismantling of compulsory heterosexuality, o babaeng ginagamit ng sex hindi bilang submission, kundi bilang agency. Sabi nga ni Michelle Foucault, sex is not an act of submission but an act of power. Si Jen ang mismong halimbawa nito. Ang pangalawa naman dyan ay si Intoy, ang lalaking nawala ng masculine power. Isa sa pinakamatalim na queer reading sa nobela ay si Intoy. Dati siyang lalaki. Buff, astig, walang pakialam. Pero nang mahulog siya kay Jen, bigla siyang naging vulnerable. Biglang naging emasculated, biglang nawalan ng kapangyarihan. Ipinakita nito ang gender fluidity. Ang masculinity ay hindi fixed power reversal dahil ang babae ang may control at queering ng heterosexual romance. Dahil ang lalaki ay naging submissive, hindi dominant. Ito ang queer critic sa patriarchy. Ang ikatlo naman ay ang friends with benefits bilang queer structure. Hindi ito lalaki sa babae, tapos happily ever after. Ang relasyon nila ay walang label, walang commitment, walang traditional courtship. Pero may sex, may affection, may panako na lambing. Jen, as a queer agent, siya ang nagsasabi kung kailan sila magbe-benefits, kung kailan niya ika-cancel yung perks. Para bang subscription sa Netflix, may bayad pero walang kasiguruhan. At ang emotional detachment ni Jen, kung paano siya magtago ng feelings, hindi dahil malandi siya, pero dahil ayaw niyang mabaon sa expectations ng lipunan. Hindi ibig sabihin na pag nag-sex, ay dapat committed. Yes. Hindi pag may sweetness, may love na agad. Correct. Ito yung queer lens. Sinisira natin yung inaasahang correct relationship. Pang-apat naman dyan ay yung sex as power, not love. Hindi sex for love. Sex here is power, choice, resistance, control, at ang kakatwa. Si Intoy, kahit lalaki, siya ang vulnerable. Ang galing niya, no? Role reversal on gender power. Si Jen ang may kapangyarihang mag-decide kung kailan nila sisimulan at kailan din magtatapos ang intimacy. Hindi siya victim, hindi siya passive. Siya ang agent. At yan ang queer politics. Ang pagbabalik ng kapangyarihan sa katauhan, hindi sa social structure. Panglima dyan ay yung pregnancy bilang disruption ng queer space. Sa climax kasi, isa sa pinakamabigat at pinakamadiin na bahagi ng nobela, may pregnancy test na nabanggit. Positive. Pero, hindi si Intoy ang ama. Ito ay malinaw na halimbawa ng disruption ng fantasy ni Intoy, rejection ng biological fatherhood as emotional play, at destruction ng illusion na may karapatan siya. Kapag queer reading ang gagamitin natin, ang unang nabubura ay ang traditional family structure. Walang ama, walang relasyon, walang pag-aari. At yun ang pinakamabigat. Hindi lahat ng intimacy ay nag-uwi sa permanence. Ang transformation ni Intoy mula sa illusion hanggang sa awakening. Makikita natin na sa simula, si Intoy ay isang batang malabo ang direksyon. Magulo, maarte, makulit, puno ng assumptions. Pero sa dulo, nawala si Jen. Nawala ang illusion, nawala ang control. Siya mismo ay na-heartbreak, na-reject, nawala ng karapatan. Na kahit iniimbento lang naman niya yung mga isipan na yun. Dito nagtatapos yung kanyang fantasy. Dito nagsimula yung kanyang mga naging realizations. Ang Intoy na dating parang confident at in control lang ay nagiging bigo, lost, at tanggap na wala talaga siyang hawak sa relasyon.
Sa paggamit natin ng bagong kritisismo, nakita natin yung sining, yung estilo, at yung technique na pinakita doon sa kwento. Ngayon, sa paggamit naman natin ng queer theory, nakita natin yung resistance, yung fluidity, at yung kapangyarihan ng intimacy na hindi sumusunod sa traditional structures. Sa pag-uugnay natin ng dalawang teorya, malinaw na sinasabi ng nobela, may mga panahon na ang tanging paraan para mabuhay ay tanggapin na hindi lahat ay may label. Sakit nun. Yes. Talagang nararamdaman ko sa ano ko. Ramdam mo talaga eh. At may mga panahon na ang pinakamalaking kalayaan ay simpleng pagkatanggi na sumunod sa inaasahan. Sana ay nabigyan linaw ko ang ganda at tapang na nobelang ito. Kung hindi mo pa nababasa ang Ligo na Iyo, Lapit na Mi, basahin mo na kasi parang dalawa tayo nakakaintindi. Yes. Hindi ito basta nobela lang. Ito ay paalala, ito ay paglaban, ito ay katotohanan. Hello mga ka-Nobel! At ngayon dadako na tayo sa huling akda ng ating susuriin kung saan hindi lang tayo nagbabasa, kundi naghuhukay, nagbubungkal at naglalantad ng mga lihim ng mekanismong gumagalaw sa loob ng bawat nobela. Ako si Kate at ngayon sisilip tayo sa likod ng kortina ng nobelang Ano Ngayon Ricky ni Rosario de Guzman Lingat. Hindi ito ordinaryong nobela ng aktivismo. Hindi ito simpleng kwento ng kabataan na nagising na lang sa lipunan. This is a battlefield disguised as fiction. Wow. Sa video na to, gagamitin natin ang dalawang teorya. Una na dito yung marxismo. Dito sa marxismo, para makita natin yung ugnayan ng kapangyarihan, uri at sistemang lumalamon sa mga karakter sa nobela. Ikalawa dito yung deconstruction, para baklasin yung mga kahulugan, contradiction at kalabuan na bumabalot sa buhay ni Ricky. Kumbaga, hahawakan natin yung nobela sa magkabilang sungay kapangyarihan at pagbaliktad mga kahulugan. Ready na ba kayo? Yes! Yes! Let's go! Tara! Bago tayo tumungo dun sa nobela, alamin muna natin o kilalanin natin si Rosario de Guzman Lingat. Ito yung konteksto at yung konteksto ng nobela niya. Si Lingat ay isa sa pinakamatapang na babae na manunulat sa kanyang panahon. Writer na hindi takot sumausa sa politikal, moral at personal na alitan sa lipunan. At yung Ano Ngayon Ricky, hindi lang siya kwento ng kabataan. Isa itong x-ray ng Maynila. Na makikita mo dito yung dalawang mukha ng kabataan, ang tunay na galaw ng kapangyarihan, ang kabataang nangangapa sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito lecture ng moralidad, isa itong paghimay sa kung paano gumagana ang mundo kahit hindi natin gusto yung nakikita natin. Una na dito yung mga nakatagong labanan ng mga uri. Sa unang tingin, para lang siyang isang nobela tungkol sa personal na paghanap ni Ricky. Pero kapag tinignan mo, sinipat mo ng mas malalim, may isa pang nobela sa ilalim neto. Ang tahimik at madugong banggaan mga may hawak or ng mga may kapangyarihan at nang walang-wala. Yung pagkainutil ng mga pangako at teknik ng sistema sa Maynila, may dalawang uri daw ng mga kabataan. Ang may salapi, tiyak ang sarili at buhay o may patutunguhan. At yung pangalawa naman yung nagbuhukay ng basura o nagtitinda ng sigarilyo sa kalsada, sa tondo doon nga sa nobela. Dito pa lang kita na yung social divide. Pero yung mas malupit, ginagamit ng mga nasa taas yung istruktura ng lipunan, pulis, estado, batas bilang sandata para mapanatili sa pwesto or mas maging makapangyarihan sila. Yung mga pulis na sila sa nobelan sina Teniente Veloso at Sargento Panlilio ay hindi tagapagligtas, sila ang mechanism. Sina Mando at Boy Igme, mga kriminal na inupahan para pumatay, ay sila rin pinatay ng mismong pulis pagkatapos magamit. Literal na ito yung mga tauhan na nagiging gamit at kapag tapos na yung gamit, tinatapon na. Ito yung eksaktong sinasabi ng marxismo. Ang sistema ay hindi neutral, may pinapaboran sila, may inuubos doon sa nobela. Ang pangalawa naman natin na teorya yung deconstruction. Kung sa marxismo ay nakita natin yung galaw ng kapangyarihan, sa deconstruction naman makikita natin yung paggawasak sa mga tiyak na kahulugan. Sa nobela na to, walang stable meaning, walang biktima, nananatiling biktima, walang tama na laging tama. Lagi silang nagbabago.
At yung pangatlo, yung kalabuan sa pagitan ng biktima at salari na si Mang Elmo. Isa siyang pulis na representasyon ng sistemang kinaiinisan ni Ricky. Ay siya ring nagligtas kay Ricky. Pero ang tanong, tagapagligtas ba siya? Siya dahil ama siya? O tagapagligtas siya dahil bahagi siya ng mekanismong nagtataguyod ng kaayusan? Doble kahulugan. Walang sagot. Si Ricky na mismo yung biktima ng sistema. Oo, pero sa dulo gusto niyang pumatay. Ang sinabi niya dito, papatayin ko talaga yung hayop na to. At doon naging biktima ay nagiging salarin. Ang salarin ay mismong nagmumukhang tagapagligtas sa deconstruction. Ito yung punto, walang matatag na moral center. Yung pang-apat naman, ang tanong na walang pagtatapos. At syempre, yung ultimate deconstruction moment, ang tanong na ano ngayon Ricky? Walang sagot, hindi sinagot ng nobela. Hindi sinagot ni Ricky, hindi sinagot ng lipunan. At hindi rin sasagutin ng manunulat. Bakit? Kasi yung buhay ay parang ilog na patuloy na umaagos. Hindi nakapako, hindi siya klaro. Hindi na siya tapos, ang ending ay open, hindi dahil bitin, kundi dahil yun mismo yung punto o pinupunta ng nobela. Sa huli, ipinakita ng ano ngayon Ricky, na sa likod ng bawat pangako ay may nagmamanipula. Sa likod ng bawat kabutihan, may interes, at sa likod ng bawat biktima, may posibilidad na maging salarin. Ito yung nobelang hindi nagpapanggap, hindi nagpapatahimik, hindi nagbibigay ng sagot na magpapakalma, kundi isang tanong, ano ngayon Ricky? At gaya ng sinabi ko, hindi iyan kay Ricky lang. Para sa atin yan at para sa'yo, sa lipunang ginagalawan mo. Kaya mga ka-novel, basahin nyo ang nobelang ito, pasukin ang mundo ni Ricky. Baklasin ang nakatagong kapangyarihan, alisin ang maskara, at hanapin ang sarili nyong sagot sa tanong na walang closure. At yan mga ka-novel, ang ating malalim na dive sa mga nobelang tampok ngayong araw. Sana'y na-enjoy ninyong discussion at mas na-appreciate nyo ang kakaibang style. Minsan sa pagbabasa, natututo tayong basahin hindi lang salita, kundi ang damdamin, choices at struggles ng mga karakter. Yes. Maraming salamat sa panonood, sa mga comment, like, shares na patuloy niyong binibigay. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang novel deep dives, literary discussion at personal takes. At sa dulo, tandaan natin, sa pagbabasa ay hindi lang knowledge ang nakukuha natin. Nagkakaroon tayo ng empathy, insight at minsan konting hugot rin. Hanggang sa muli, ako si Kate. Ako naman si Juday. At ito ang Literary Dive Channel. Maraming salamat mga ka-novels at happy reading! hanggang sa muli.